Spoiler alert, ang mapapanood mo ngayon ay continuation ng Hell's Paradise, Jigokuraku. Kung nabitin ka ng sobra sa Season 2, ito na ang hinahanap mo. Tara na at samahan mo ako sa panonood habang sinusubaybayan natin ang susunod na mangyayari. Tila naiabangan si Gantetsusai kay Shujen dahil hindi man lang siya nito tinitingnan. Kaya sinubukan niya itong atakehin gamit ang isang ilusyon. Ngunit tinitigan lang siya ni Shujen, bagay na ikinagulat ni Gantetsusai. Sinabihan pa siya nito na tigilan na ang kanyang bloodlust dahil nakikipag-usap pa siya kay Fuchi. Sa isip ni Gantetsusai, napatanong siya kung sino ba talaga ang taong ito dahil hindi ito katulad ng mga nakalaban niya noon. Hindi niya matansya kung anong klaseng tao si Shujen, tila may kakaiba rito na mahirap intindihin. Natanong ni Shujen si Fuchi kung bakit hindi nakagapos ang kamay ni Gantetsusai. Ipinaliwanag naman ni Fuchi na naging ally sila para makasurvive sa islang ito. Habang nag-uusap ang dalawa, napansin ni Gantetsusai na parang mag-asawa kung mag-usap ang mga ito. Nang malaman ni Shujen ang dahilan, sinabihan niya si Fuchi na putulan na ng ulo si Gantetsusai dahil narito na rin naman siya. Idinagdag pa niya na mataas ang respeto niya sa Yamada clan, lalo na kay Fuchi. Siya ang naging saksi sa mga pinagdaanan nito, kung paano hinubog ni Fuchi ang sariling landas, kung paano nito ipinagmamalaki ang kanyang mga tagumpay, at kung paanong walang makakapantay sa katapatan at kalinisan ng puso nito. Hindi rin niya makakalimutan ang mga oras na magkasama sila, kaya pinayuhan niya si Fuchi na huwag hayaang madala ng panandali ang emosyon at malihis sa tamang daan. Gusto rin naman ito ni Fuchi. Gusto niyang matutunan ng tungkol sa buhay sa pamamagitan ng dissections, pero aminado siyang wala pa rin siyang tunay na naiintindihan tungkol sa value ng buhay. Humingi siya ng paumanhin kay Shujen kung na-disappoint ito, at sinabi niyang kailangan muna nilang umalis sa isla, ang usapan tungkol sa krimen at pagpaparusa ay pwede na lang mamaya. Napatulala si Shujen nang makita ang espada ni Fuchi. Ginamit kasi nito ang guard ng espada bilang eye patch para sa kriminal. Dahil dito, nagsimulang magalit si Shujen sapagkat para sa kanya, iyon ang soul ng isang asiman. Biglang nagsalita si Gantetsusai at sinabi kay Shujen na tila kampante ito na madali siyang mapuputulan ng ulo. Dinagdag pa niya na ang mga executioner ay may mag-agarang patalim, pero para lang iyon sa ceremonial parlor tricks, at wala raw itong laban sa isang taong nabuhay sa totoong labanan. Dahil dito, nagkainitan ng dalawa. Nagbanggaan ang kanilang mga espada. Napansin ni Gantetsusai ang bilis ni Shujen, ngunit kampante siya dahil mas malaki ang pangangatawan niya. Iniisip niyang sa susunod na banggaan ay mapapa-address niya ito. Susundan pa sana niya ng isa pang atake, ngunit tila may nakita siyang ibang tao sa harapan niya. Muli siyang umatake ng buong lakas. Habang nagkikiskisan ng kanilang mga espada, nagsimulang magtaka si Gantetsusai dahil hindi na niya magawang mapa-address si Shujen tulad kanina. Dito sinabi ni Shujen na minsan ay may isang taong nagngangalang Yamada Asiman Genji. Nang marinig ito, nasabi ni Gantetsusai na, story time, na naman ba? Ikinwento ni Shujen na isang araw, lumapit si Genji sa kanya upang magpaturo magsulat at tinuruan naman niya ito. Gaya ng dati, inabot ng ilang buwan bago ito natuto. Naiirita si Gantetsusai dahil nagkukwento pa si Shujen sa gitna ng laban. Nagpatuloy ang kwento, umabot daw ng halos isang taon bago niya nabasa ang kauna-unahang isinulat ni Genji, at iyon ay isang pasasalamat para kay Shujen. Ramdam ni Shujen ang effort nito, kaya humigpit ang hawak niya sa espada. Habang patuloy siyang nagsasalita, tila lalo siyang lumalakas at ramdam iyon ni Gantetsusai. Nagulat siya dahil sa harapan niya, para bang nakita niya si Genji bilang kanyang kalaban. Napatalsik si Gantetsusai at nagtaka kung paano tila nagtatransform si Shujen. Pinuri pa niya ang lakas ng kamay nito. Samantala, mariing sinabi ni Shujen na si Genji ay hindi dapat namatay sa islang ito. Tulad ng sinabi ni Gantetsusai kanina, kung ang espada ng executioner ay hindi hinubog para sa tunay na laban, hinamon niya ito ngayon. Idinagdag pa ni Shujen na hindi siya ang tatapos kay Gantetsusai, kundi ang mga patalim ng lahat ng Yamada Asiman. Nanlaki ang mata ni Gantetsusai nang makita niya ang tila mga ilusyon ng mga asiman sa kanyang harapan. Sa muling banggaan ng kanilang espada, ginamit ni Shujen ang Ito Ryu Helm Splitter, Genji style laban kay Gantetsusai. Dito, nanaig si Shujen pagdating sa lakas. Ang halimaw na power ni Genji ay nagmumula sa tigas ng kanyang pulso, at muli siyang nagpakawala ng sunod-sunod na napakalalakas na atake. Dahil dito, walang nagawa si Gantetsusai kundi mapa-address. Napansin ni Fuchi ang ipinapakitang lakas ni Shujen, ang kanyang malalim na pag-unawa ang humuhubog sa sarili niyang patalim. Para bang sinasaniban siya ng iba't ibang katauhan, at iyon ang nagiging susi sa kanyang kapangyarihan. Nang mabitawan ni Gantetsusai ang kanyang espada dahil sa lakas ng atake ni Shujen, sinubukan niya itong sapakin.
Pero nagbago na naman ang aura ni Shujin at agad niyang na-counter si Gantetsusai. Napansin din ni Gantetsusai ang panibagong pagbabago sa fighting style nito. Sinabi ni Shujin na si Yamada Asiman Kisho ay hindi kailanman nawala ng kapanatagan at iyon ang kanyang tunay na lakas. Muling sumugod si Shujin gamit ang pinagsamang style ni Kisho at Genji, habang si Gantetsusai naman ay nahihirapan ng makipagsabayan. Dahil dito, nagawang mapuruhan ni Shujin si Gantetsusai. Sa kabila nito, natawa pa rin si Gantetsusai at sinabing mahal na mahal niya ang pakikipaglaban. Ngunit aminado siya ngayong tumatanda na siya, kumukupas na rin ang kanyang lakas. Tatapusin na sana ni Shujin si Gantetsusai nang biglang hamarang si Fuchi. Sinabi nito na magkaiba ang crime at evil criminal si Gantetsusai pero naniniwala siyang hindi ito masama. Dagdag pa ni Fuchi, ayaw na niyang makakita pa ng kamatayan kahit patalikuran niya ang kanilang batas. Makikita ang lungkot sa mukha ni Shujin at sinabi niya kay Fuchi na hindi pa rin ito nagbabago. Ipinakita rin ng isang flashback kung saan nagdidisect ng katawan si Fuchi, ang una nilang pagkikita. Namangha si Shujin sa ginagawa nito at tinanong kung hindi ba siya nandidiri. Sinagot naman ni Fuchi na hindi, dahil katulad lang din naman iyon ng sarili niyang katawan. Doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Sa kabila nito, inatake pa rin ni Shujin si Fuchi dahil sa pagpanig nito kay Gantetsusai at mariin niyang sinabi, ginagamit ko ang aking sandata alang-alang sa mundong ito. Dahil dito, napatanong si Gantetsusai kung baliw na ba si Shujin. Sinagot naman siya nito na hindi, ang nasaksihan niya ay purong determinasyon, isang uri ng paninindigan na wala ng atrasan. At sa sandaling iyon, hinatulan na ni Shujin si Gantetsusai. Tila nagulat si Shija na magawang apulahin ni Rien ang apoy gamit ang sorcery. Sa bawat pag-angat pa lang ng daliri nito, isa-isang namamatay ang mga kasamahan ni Shija. Kaya kumilos na rin si Shija at naghagis ng kanay kay Rien. Nang tamaan nito ang mata, tila inabsorb lang ni Rien ang kanay at saka ito lumabas mula sa kanyang bibig. Dahil parang halimaw ang kaharap niya, naalala ni Shija ang sinabi ni Gabamaro noon, kahit hindi mo lubusang kilala ang kalaban, may pisikal pa rin itong katawan. Kung may kamalayan ito, maaaring makabuo ng estratehiya para malabanan ito. Hinawakan ni Shija ang kanyang kasamahan at binigkas ang Tsubakamaru Hayekom, saka inutusan ng mga ito na sunugin ang mga barko. Agad naman itong pinigilan ni Rien gamit ang kanyang sorcery. Nangamba si Rien dahil masyadong marami ang mga ninja na nagsusunog ng barko, habang si Shija naman ay tila natutuwa pa sa kaguluhan. Alam ni Shija na hindi magawang gamitin ni Rien ang kanyang tunay na kapangyarihan dahil masisira nito ang buong paligid. Inaasar pa niya ito na baka masunog ang Paradise Butterfly Eggs. Napansin din niya na ang mga barko ang nagbibigay ng distress kay Rien, kaya natanong niya kung may mahalagang kargamento ba ito. Makikita rin ang obsession ni Shija kay Gabamaro habang sinasabi niyang alam na niya ang kahinaan ni Rien. Sabay-sabay namang umatake ang mga ninja. Madali itong napigilan ni Rien at nagawa pa niyang patayin ang ilan sa kanila. Kaya natanong ni Shija kung kontento na ba si Rien na makitang nasusunog ang mga barko, sabay mabilis na lumapit dito. May nakuha si Shija na isang bagay mula kay Rien at makikita ang inis na reaksyon nito. Mabilis niya itong ibinato sa kanyang kasamahan at inutusan na dalhin yun palabas agad. Nagawa pang paslangin ni Rien ang isa, kaya umatake si Shija gamit ang Ninpo, Pyro Bridge. Nasunog man si Rien, nakapatay pa rin ito ng dalawang ninja. Sinabi ni Shija na maskara lang niya iyon at napatunayan niyang ang elixir ang pakay ni Rien. Sa isip naman ni Rien, kahit ninakaw nila ito, ang Tan ay nakastore pa rin sa mga butterflies, kaya ang pagprotekta sa cargo mula sa sunog ang kanyang prioridad. Alam ni Shija na hindi niya kayang pantayan ang lakas ni Rien, pero sa gera, hindi raw kapangyarihan ang mahalaga kundi kaguluhan. Kapag tagilid ka sa laban, dapat gamitin ang pananaw ng kaaway at lumikha ng gulo sa eksena. Napansin din ni Shija na tuwing gagalaw si Rien, pinoprotektahan nito ang kanyang bulsa. Doon niya naisip na may halaga ang laman nito at ngayon ay nasa labas na iyon. Nakangiti pa niyang sinabi na sa gera, hindi ang malakas ang nananalo, kundi ang mastuso. Hinay pa ng isang ninja ang tila trompeta, hudyat na napasa kamay na nila ang elixir. Ayon kay Isuzu, ibig sabihin nito ay tapos na sila roon. Samantala, muling sumakit ang sugat ni Yuzuriha. Kung buo lang sana ang kanyang lakas, mabilis niya raw matatalo si Isuzu, pero umatake pa rin siya. Na-counter ito ni Isuzu, at nang sagipin ni Sigiri si Yuzuriha, sinabi niya kay Isuzu na tumigil na. Pilit pa ring pinaalis ni Isuzu si Sigiri, at kung nakakaramdam man daw ito ng pagkalito, hayaan na lang siyang tapusin ang buhay ni Yuzuriha. Tila sinang-ayunan ito ni Yuzuriha, pero sinabi ni Sigiri na hindi siya villain. Sandaling napatigil si Isuzu at sinabing ngayong nasa kanila na ang elixir, dapat na silang umalis.
Wala raw halaga ang kapakanan ng mga kriminal, iyon ang kanilang misyon. Tuluyan ng nainis si Isuzo at sinabihan si Sigiri na huwag na itong makialam. Sa isip niya, kahit ibigay pa nila ang elixir sa isa sa mga kriminal, magpapatayan lang ang mga ito hanggang isa na lang ang matira. At kung pababayaan sila, magpapatuloy lang sila sa paggawa ng kasamaan. Bilang isang naglilingkod sa Shogunate at bilang kapwa babae, bata pa lang sina Isuzo at Sigiri ay nakaramdam na siya ng mas malalim na koneksyon kay Sigiri kumpara sa iba. Kaya ngayon ay nasasaktan siya at sinabi niyang tigilan na ni Sigiri ang pagpanig sa isang kriminal, maliban na lang kung handa na talaga itong maging kalaban nila. Naiinis pa nga niyang idinagdag na mukhang pinahihirapan na sila ng islang ito dahil sa kabila ng lahat magkakampi naman sila. Samantala, dalawang ninja ang nakasalubong ni Gabamaro at tila parang David at Goliath ang kanilang laki. Sinabi ng dambuhalang ninja kay Gabamaro na expelled na siya at kailangan ng tapusin ang buhay niya sa islang ito. Ang pag-alis sa kanilang village ay nangangahulugang hindi na siya nag-e-exist sa mundong ito dahil ang buhay ng isang shinobi ay nakatali sa nayon. Dagdag pa nito, ganito rin daw ang mangyayari sa babaeng pinakasalan niya, isa lamang itong ilusyon, isang kathang isip na hindi kabilang sa realidad. Kaya ayon sa kanila, dapat nang mamatay si Gabamaro. Biglang nagsalita si Gabamaro at sinabi na transformation jutsu lamang iyon at agad niyang nakilala ang dalawa bilang sina Kinkakubo at Ginkakubo. Tila namangha pa si Gabamaro sa ginawa nilang transformation na ikinatuwa naman ng dalawa dahil pinuri sila nito. Ayon sa dalawang ninja, ang susunod na Gabamaro ang nagturo sa kanila ng transformation techniques. Kaya natanong ni Gabamaro kung ang successor niya ba ay si Shija na sinang-ayunan naman nila. Napabuntong hininga si Gabamaro at nasabi niyang siya pa talaga ang napili ng chief. Tinanong din niya ang iba nilang kasamahan at sumagot ang dalawa na namatay na ang mga ito habang papunta sa isla. Idinagdag pa nila na halos pinatay ni Shija ang lahat ng candidates habang pinipilit na hanggat hindi pa namamatay si Gabamaro, siya pa rin ang totoong Gabamaro. Nasabi na lang ni Gabamaro na sakit sa ulo talaga si Shija simula pa noong araw na papatawa na siya ng kamatayan. Hindi sana magkakaganito ang sitwasyon kung naging direkta lang ang chief tungkol dito. Kaya natanong ni Gabamaro kung maaari ba nilang sabihin ang tunay na dahilan sa likod ng lahat ng ito, ngunit sumagot sila na mahirap unawain ang isip ng pinuno. Bigla nilang narinig ang tunog na parang trompeta, kaya natanong ni Gabamaro kung ano ang ibig sabihin nito. Sinagot siya ng ninja na senyales iyon na nakuha na nila ang elixir of life. Magalang pa nilang sinabi kay Gabamaro na kung maaari ay humiga na siya at mamatay. Idinagdag pa nila na dilaan kahit kaunting laway ni Ginkakubo dahil ang toxin nito ay papatay sa kanya ng walang sakit. Habang nakikiusap sila, nasabi ni Gabamaro na nakakadiri ang sinasabi nila pero patuloy pa rin ang pangungumbinsi ng dalawa. Pinuri ni Gabamaro ang ginawa nilang hindi agad paglapit sa kalaban at sinabi niyang iyon ang basic shinobi principle. Tila nainis na ang dalawang ninja at tinanong kung talagang balak niyang suwayin ang utos ng chief. Sa seryosong tono, sinabi ni Gabamaro na kung magiging hadlang sila sa pagtakas niya, oo ang sagot niya. Kaya sinabi ng isa na kahit makabalik siya sa mainland, ang babaeng nagngangalang Yo ay hindi nag-e-exist. Nang marinig ito, tila nagalit si Gabamaro. Pero hindi siya naniwala sa kanilang sinasabi dahil ang psychological warfare ay isa sa pinakamatandang trick ng shinobi. Sinabi niyang kailangan niya muna itong makita bago siya maniwala. Dahil hindi sila nagtagumpay sa pakikipag-usap, natuwa pa sila dahil magkakaroon sila ng pagkakataong makalaban si Gabamaro. Iniidolo raw kasi ng mga kabataan si Gabamaro at marami sa kanila ang nangangarap na makalaban ito. Matapos magpaalam ang dalawa, agad silang kumilos. Nang makalapit sila kay Gabamaro, isa-isa niya silang iniwasan habang sabay na umaatake. Nang mapaslang ni Gabamaro ang ilan sa kanila, sinabi niyang hindi gagana sa kanya ang mga tactics nila at hindi na siya katulad ng dati nung nasa village pa siya. Kaya natanong ng ninja kung lumakas ba siya sa isla na tinutulan naman ni Gabamaro at sinabing natutunan niyang maging mahina. Mariin niyang sinabi na wala siyang pakialam kung sino man ang makalaban niya. Sino mang haarang sa kanya ay patutumbahin niya. At kung sa tingin nila ay mapipigilan nila siya, subukan na lang nila. Ginamit ng isang ninja ang Ninpo Venom Corpus Pill at nagpakilalang si Hagetaka bago niya inatake si Gabamaro, pero madali lang siyang napatay ni Gabamaro. Bago tuluyang mamatay ang babae, sinabi ni Gabamaro na masyado siyang naging careless sa paglapit na ipinagpasalamat naman ito. Sumunod namang umatake si Nobu-sama. Nang subukan niyang umatake, sinabi ni Gabamaro na madaling basahin ang galaw niya at iyon ang naging dahilan ng kanyang pagkatalo. Sa bawat ninja na napapatay ni Gabamaro, tila masaya pa ang mga ito sa kabila ng kanilang kamatayan. Para bang isang karangalan para sa kanila ang mapatay ni Gabamaro. Sa pagkakataong ito, ang higanteng ninja naman ang umatake at ginamit ang Ninpo Iron Knight Dance.
Isang solidong sipa lang ang pinakawalan ni Gabamaro at agad na bumagsak ang higanti. Namangha ang mga genin sa nasaksihan at lalong humanga kay Gabamaro. Ang pag-aapoy ng sarili, pagpapatigas ng balat, lahat ng ito ay dati misteryong hindi maipaliwanag. Pero ngayon, alam na ni Gabamaro na kagagawan nito ng tao, ang pinagmumulan ng physical at spiritual power. At sa sandaling iyon, naging malinaw sa kanya ang lahat. Habang nagkakagulo at nag-aaway ang lahat, tila isang dambuhalang bugso ng mga buhay na nagsasalpukan, habang nakikipaglaban ay pinaalalahanan ni Gabamaro ang sarili na hindi siya dapat madala sa mga abala. Ang tanging goal niya ay makuha ang Elixir of Life, makatakas sa floodgates gamit ang barko, at makaalis sa isla. Mula sa malayo, nakita niya ang kinaroroonan ni Shija at Sigiri, pero napatigil siya nang makita si Fuchi na nakadapa na. Agad na kumilos si Gabamaro. Nang mapansin ng mga ninja na papunta siya sa Elixir, dali-dali nila siyang pinigilan. Habang tumatalon siya sa mga bubong, naisip niya na handa naman ang kanyang mga kasamahan sa pinasok nilang laban, kaya hindi na niya sila tutulungan. Napansin din niya na kahit iniba-iba ni Ran ang layout ng buong palas, hindi niya nagawang mailipat ang pwesto ng floodgates na kumukonekta sa dalampasigan. Una, makikipagkita siya kay Sigiri. Pagkatapos, nanakawin niya ang elixir mula sa squad na naghihintay sa labas ng main sanctum. At sa huli, nang hindi tumitigil sa pagtakbo, pupunta siya sa floodgates, papatayin ang sinumang haarang sa kanya, at aalis ng isla. Lahat ng ito ay gagawin niya para lang makasamang muli si Yui. Sa katunayan, ito ang perpektong pagkakataon para samantalahin ang alon ng kaguluhan at sa ngayon, nasa rurok na ang bugso nito. Samantala, sa kabila ng kaguluhan, ang ulo ni Sujin ay palutang-lutang hanggang makarating sa Divine Beast Banko. Naalala niya ang minsang sinabi ni Rien na kahit ilang beses pa nilang subukan, hindi pa rin perpekto ang bangko at palaging nauuwi sa pagkalanta. Kailangan ito ng napakaraming buhay at napakataas na kalidad ng tao. Noon, natanong ni Sujin kung maaari na lang ba niyang kainin ang bangko kaysa hayaan itong malanta, pero sinagot siya ni Rien na mapanganib yun at hindi pwede. Ngayon, makikita na tila kinain na nga ni Sujin ang bangko. Isang napakalakas na pagsabog ang narinig ng lahat. At sa harap ni Gabamaro, lumitaw si Sujin, tila naging isang napakalaking halimaw na bulaklak. Nang mahuli ni Najika at ang mga ninja sina Choubei at Toma, agad naramdaman ni Choubei na delikado ang kumilos sa sitwasyon. Alam niya ang panganib kapag hinarap niya si Jika, kaya sinabi niyang maghihintay na lang siya ng tamang pagkakataon. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan. Agad siyang tinanong ni Jika kung ano ang problema. Nang mapansin din ni Jika ang isang doshi, napansin niyang may kakaiba rito. Base sa pakiramdam ni Choubei, ang tao sa loob ng kanyang katawan ay tila nagwawala. Maya-maya, may tumubong mga bulaklak sa kanyang kamay. Kasabay nito, ang doshi na naroon kanina ay naging human, tila bumalik sa dati nitong katauhan. Naalala ni Choubei ang minsang sinabi ni Rien na sila ay hybrid combination ng human at non-human life. Napaisip siya kung bakit nangyari ito ngayon at kung bakit bumalik sa pagkatao ang doshi. Ganito rin ang nangyari kay Gabamaro, may mga tumubong bulaklak din sa kanya. Sa isip niya, baka kagagawa nito ng nilalang sa kanyang harapan na bigla na lang lumitaw. Ramdam din ni Rien ang tao ng bangko at alam niyang kinain nga ito ni Sujin. Dito na tila isa-isang nagtatransform ang mga doshi. Kasabay nito, ipinakita ang usapan ni Rien at Ran noon. Natanong ni Ran kung bakit hindi na lang nila gawing tan ang bangko. Sinagot siya ni Rien na hindi nila iyon pwedeng gawin dahil kapag nangyari iyon, maging ang mga Tensen ay mahihirapang kontrolin ito. Masisira ang kakaiba at marupok na balanse ng tao na nagbibigay sa kanila ng anyo. Sinabi pa ni Rien na magsisimula siyang muli. Ang mga tagumpay at kabiguan ay magpapatuloy ng matagal sa loob ng maraming siglo. Ang kanilang mga gawa ay mamumukadkad, malalanta, muling ipapanganak at muling babagsak sa pagkawasak. Nang maramdaman ni Sigiri at Isuzo ang kakaibang nangyayari, agad na lumabas si Isuzo. Nanlaki na lang ang kanyang mga mata sa nakita, mga bulaklak na may mukha ng tao, mga higanteng nilalang na naglalakad, at mga gusali at sahig na tila nilalamunan ng mga bulaklak. Ilang ninja ang sumubok umatake sa mga halimaw pero sa halip na matalo ang mga ito, naging mga bulaklak lang ang mga ninja. Ayon pa kay Rien, walang katapusan, bumabalik tayo sa simula. Paulit-ulit, nadudurog ang ating mga pag-asa. Para bang nararamdaman mo ang paglalakbay sa pagitan ng paraiso at impyerno mismo? Natanong ni Ran si Rien kung ano ba talaga ang nais niyang mangyari o gawin. Ngunit hindi ito sumagot, tinignan lang siya nito. Hinahanap ni Shugen ang katawan nila Fuchi at Gantetsusai, pero tanging mga bulaklak lang ang nakikita niya sa kanyang harapan. Bigla siyang tinawag ng isang ninja at sinabi nitong kailangan na niyang pumunta agad sa underground floodgates dahil papaalis na ang barko ng kalaban.
Dagdag pa ng ninja, nagawa raw ni Shija na maantala ang kalaban pero may bagong pangyayari na nagdulot ng kaguluhan sa lahat. Sinasamantala ng kalaban ng sitwasyon at naghahanda ng umalis. Iniulat din nito na kahit nakuha ni Shija ang elixir, napatay pa rin siya ng kalaban. Ngayon, ang nasusunog na barko ng kalaban ay pilit ng umaalis sa isla. Ibinigay ng ninja ang elixir kay Shugen. Nang tanggapin niya ito, iniutos niyang hanapin ang dalawang katawan, ang isa ay kriminal at ang isa naman ay asiman. Mariin din niyang sinabi na alagaan ang mga ito at isama pabalik yon ang kanilang magiging misyon. Pag-alis ni Shugen, nabunyag na ang ninja na kausap niya ay si Shija pala. Ibinato nito ang dalawang kanay at sinabing mukhang patay na ang dalawang katawan. Pinuri naman siya ng isa pang ninja sa pagbabalik niya at tinanong kung saan siya susunod na pupunta. Naiirita si Shija sa tanong at diretsahang sinagot na papatayin niya si Gabamaro dahil iyon naman ang matagal na niyang misyon. Pagdating niya sa tuktok ng isang gusali, namangha siya sa napakalaking halimaw na bulaklak. Nasabi niyang mukhang iyon ang main body at ang mga halimaw sa paligid ay mga atabs nito. Para sa kanya, kahit ano pa yon, walang laban ng mga ordinaryong tao. Napangiti siya habang iniisip ang magiging deathmatch nila ni Gabamaro kapag nagkaharap na sila. Samantala, buhay pa si Fuchi at nagawa pa niyang makabangon. Alam niyang kaya siyang patayin ni Shugen pero hindi pa rin niya ito ginawa. Nang makita niya si Gantetsusai at mapansing mahina na ang paghinga nito, agad siyang kumilos. Kailangan niya ng painkillers para manatiling conscious at nanginginig pa ang kanyang kamay. Pinunasan muna niya ang sugat para pigilan ang pagdurugo, saka gumamit ng tela para mag-apply ng pressure. Alam niyang kulang na ang oras at resources para sa kanilang dalawa. Biglang nagpakita sa harap niya ang isang ilusyon ng sarili. Sinabihan siya nitong tumigil na at aminin siya ang nagkamali. Hindi raw nagbago si Shugen, siya mismo ang nagbago simula nang dumating sa isla. Dagdag pa ng ilusyon, ang ipagtanggol ang iyong nasakdal at mamatay dahil dito ay isang dungis sa dangal ng shogun. Ang angkan ng Yamada ay itinuturing na parang hanay ng mga ronin at maaari silang itakwil ng shogun. Unti-unti nang dumidilim ang paningin ni Fuchi pero sinabi pa rin niyang mahalaga sa kanya ang Yamada clan. Sinagot niya ang ilusyon na ayaw niyang itakwil sila pero mahalaga rin ang data na nakuha niya sa isla. Nalilito na siya kung ano ba ang tama at napatanong sa sarili kung ito ba ang ibig sabihin ng pagiging tao. Bago siya tuluyang mawala ng malay, nasabi niyang sana ay maikwento niya kay Shugen ang paradox na kanyang naranasan. Sa sumunod na eksena, si Gantetsusai naman ang nakabangon habang si Fuchi ang nakahiga. Sinubukan niya itong gisingin, at nang mapagtantong ginamo siya ni Fuchi, isinigaw niya ang pangalan nito. Sa panig naman ni Fuchi, natutuwa siya dahil sa wakas ay tinawag din siya nito sa kanyang pangalan pero wala na siyang sapat na lakas para sumagot. Habang buhat ni Gantetsusai si Fuchi, sa isipan nito ay tila binabalaan niya si Shugen, mag-ingat, dahil ang mga taong ito ay walking paradoxes. Wala silang karapatang magtagumpay pero patuloy silang lumalaban sa tadhana. Ilang beses na niya raw itong nakita. At doon, nakangiting sinabi ni Fuchi sa kanyang sarili, ito na ang dulo ng kanyang landas. Ilang minuto bago iyon, sinabihan ni Rien si Guifa na magiging battlefield ang palace, kaya inutusan niya itong gawing konserbatoryo ang annex at protektahan ang basin. Kaya naman napatanong si Guifa kay Rien kung iyon ba talaga ang tunay nitong objective. Habang tumatakbo si Shugen kasama ang dalawang ninja, sinabi ng matandang ninja na mapanganib ang halimaw sa kanilang harapan, kapag nahawakan ka nito, magiging bulaklak ka na lang. Pero tila hindi natinag si Shugen at ginamit niya ang Ito Ryu School Gaiden Swift Thrust ni Senta laban sa halimaw. Pagkatapos gamitin yon, napaiyak na lang si Shugen. Habang tinitingnan nila ang napakalaking halimaw sa harapan, napansin ng mga ninja na mukhang hindi sila nito napapansin. Kaya habang hindi pa nahaharangan ang kanilang daraanan, nagmadali na silang kumilos. Agad namang sinira ni Shugen ang pinto ng isang gusali at pumasok sila. Samantala, sa panig nila si Giri, makikitang nakikipaglaban sila sa mga halimaw. Unti-unti ring tumutubo ang mga bulaklak kay Mei habang sinasabi nitong wala ng kontrol si Sujin at magulo na ang lahat ng tao. Mula sa taas, tinignan ni Yuzuriha ang sitwasyon at napansin niyang ang malaking halimaw ay nasa entrance ng waterway habang tinatakpan ng mga vines nito ang buong complex. Mayroon ding maliliit na halimaw na nakakalat sa paligid. Nalungkot si Yuzuriha dahil sa kabila ng lahat ng ginawa nila, parang bumalik lang sila sa umpisa. Kinausap muli ni Sigiri si Isuzo tungkol sa pakikipagsanib puwersa sa mga kriminal pero hindi pa rin ito matanggap ni Isuzo at pinatigil si Sigiri. Nang marinig ni Yuzuriha ang usapan, bumaba siya at sinabi kay Isuzo na totoong ngang nagsisisi siya. Bigla naman silang tinawag ni Gantetsusai at sinabi nitong hindi na nila kailangang magsanib puwersa.
Nang mapansin ni Nasegiri na buhat nito si Fuchi, sinabi ni Gantetsusai na namatay si Fuchi habang inililigtas siya. Nang ailapag niya si Fuchi sa sahig, unti-unti itong nilamon ng mga bulaklak. Mariinding sinabi ni Gantetsusai na hindi nila kailangan ng tulong ni Isuzo, na agad naman itong sinang-ayunan dahil narito si Shugen. Ipinaliwanag ni Isuzo na ang mga miyembro sa misyong ito ay hindi pinili base sa kanilang kakayahan. Sa halip, sila ay mga perpektong pawns na madaling isakripisyo. Sa huli, narito sila para sa kasiyahan ng Shogun. Dagdag pa niya, wala pa silang alam sa tunay na lakas ni Shugen. Kaya nitong labanan ng lahat ng halimaw ng mag-isa, at siya ang dahilan kung bakit ganoon kalakas ang kanilang pananampalataya. Napatanong tuloy si Yuzuriha kung hindi naman siguro masasamain ni Shugen kung tutulungan niya ito. Pero agad iyong tinutulan ni Isuzo dahil hindi raw kailanman tatanggap ng tulong si Shugen galing sa isang kriminal. Naiinis na tinawag ni Yuzuriha si Isuzo na isang gorilla pero sinagot ito ni Isuzo na ang mga gorilla ay sumasalamin sa mismong konsepto ng Bushido. Habang nagkakagulo sila, napagdesisyonan ni Isuzo na wakasan na lang ang sarili niyang buhay dahil naniniwala siyang kayang tapusin ni Shugen ang misyon. Ngunit biglang dumating si Najika at pinuri pa ng manyak ang mga katawan ng kababaihan. Napatanong si Isuzo kung bakit hindi nakagapos ang mga kriminal. Sinabi ni Jika na makinig muna siya. Kung sakaling hindi sila makauwi ng buhay, magiging responsibilidad iyon ni Shugen. Habang nagsasalita si Jika, tila hindi siya maintindihan ni Sigiri, kaya sinabi niyang may magandang ideya siya, isang plano para mapatay ang halimaw at masigurong makakauwi silang buhay. Posible ring makamit ang kalayaan ng ilang kriminal pero kailangan nila ng tamang mga tao, lalo na ang batang shinobi na iyon. Ang halimaw na bangko ay kumakalat sa buong palas, ibig sabihin, nasa loob sila ng katawan nito ngayon. Ang mga maliliit na bagay na nagpapalutang-lutang ay mga fragments ng tan nito na sapat ang liit para malanghap nila. Tinanong ni Choubei si Mei kung tama ba ang lahat ng sinabi niya at sinang-ayunan naman ito ni Mei. Kaya nasabi ni Choubei na hindi lang siya ang nasa panganib ngayon kundi silang lahat. Ayon kay Shien, ang paglanghap ni Choubei ng mga powdery fragments na iyon ay unti-unti siyang ginagawang puno. Sinabi naman ni Mei na bago mag-umaga, ang bangko ay isang malaking white onwa at pagdating ng gabi ay bumabagsak ito. Pero sa umaga, puno ito ng bulaklak, lahat ng tao ay magugulo at magiging bulaklak. Nalalapit na rin ang umaga. Natanong ni Shien kung para tapusin ito ay kailangan nilang sirain ang tanden nito na sinang-ayunan naman ni Mei. Pero may malaking problema, ayon kay Choubei, sinasabi ng kanyang tao na ang bangko ay may 5 tanden, fire, water, wood, metal, at earth. Tig-iisa para sa bawat elemento. Wala ring ideya si Mei kung nasaan ang mga ito pero alam niyang nakakalat sa paligid. Dahil dito, nasabi ni Gantetsusai na kung ganito karami ang tanden, kailangan sabay-sabay din nila itong hiwain. Habang tinitingnan ni Shien ang kanyang mga kasama, nasabi niyang napakasaklap ng kanilang tadhana dahil ang pakikipaglaban sa ganitong halimaw ay sobra na para sa kanila. Maya-maya, may ilang halimaw na biglang lumitaw sa kanilang likuran at umatake. Mabilis itong naiwasan ni Shien at Choubei habang sina Isuzo at Kiyomaro naman ang tumapos sa mga halimaw. Dito nagsalita si Sigiri at sinabing ang problema ay hindi lang ang bilang ng vitals. Kung hindi sapat ang lakas ng tao para sirain ang isang tanden, mananatili pa rin ito. Mukhang natuwa pa si Jika nang marinig yun, kaya sinabihan siya ni Isuzo na magseryoso. Sa kabila ng pagiging mapagbiro ni Jika, sinabi niyang kaya kailangan nila ang ninja na iyon ay dahil kaya nitong i-handle ang mga flower beasties. Biglang may apoy na sumunog sa mga halimaw at agad itong nakilala ni Sigiri. Nang mawala ang usok, nakita nila si Gabamaro na unti-unting nababalot ng mga bulaklak. Sa kabila nito, tinanong pa rin niya si Sigiri kung ayos lang ba ito. Agad siyang nilapitan ni Sigiri nang mapaupo siya, at maging si Mei ay nag-aalala sa kalagayan ni Gabamaro. Nang makita ito ni Choubei, nasabi niyang magkatulad na sila. Sinabi naman ni Gabamaro kay Sigiri na huwag na itong mag-alala, at masaya siyang buhay pa ito. Sa kabila ng pagod at hirap na kanilang naranasan, ganito pa ang sinapit ni Gabamaro. Natatawa naman si Choubei dahil para sa kanya, ang kapaguran ay nakaraan na lang dahil sa kanyang katawan ngayon. Kinumprante niya si Gabamaro pero agad silang pinigilan ni Shien at Toma. Batay sa ipinakita ni Gabamaro, natanong ni Choubei kung may bagay din ba siyang maaaring mawala. Mariing sumagot si Gabamaro, oo, may isang bagay na karapat-dapat isakripisyo ang katawan para dito. Napangiti si Choubei sa sagot na yon. Nagsalita rin si Nurugay at sinabing maging siya ay may nakuha ng bagay na dapat niyang pangalagaan. Nang mapansin ni Jika ang pag-aalala ni Isuzo kay Shugen, sinabi niyang kailangan nilang kumilos ng mabilis. Sinang-ayunan ito ni Isuzo.
Nangako siya sa kanyang yumaong kapatid na hindi makikipagtulungan sa mga kriminal pero ipagpapaliban muna niya ang utos ni Shugen sa pagkakataong ito. Natuwa at napangiti si Jika dahil magkakakampi na silang lahat ngayon. Oras na para pag-usapan ang kanilang plano at tinanong ni Jika si Shien kung gusto ba nitong mamuno. Habang nag-uusap sila, may ilang ninja na naghahanda upang isagawa ang kanilang orihinal na plano, ang pagpatay kay Gabamaro. Sabay-sabay nilang ibinato ang kanilang mga kanay patungo kay Gabamaro. Ipinaliwanag ni Shian kay Jika ang kanilang plano tulad ng napag-usapan nila kanina. Ang tonde ng kalaban ay masisira lamang sa pamamagitan ng tao na humahadlang dito. Gayunpaman, kung salungatang tao attribute ng aatake sa tonde ng kalaban, hindi ito mapupuruhan. Kaya naman, ang attacker ay maaaring tulungan ng isang human na may tao attribute na kayang paslangin ang tonde ng kalaban tulad ng paghawak ng kamay ng dalawa habang nakikipaglaban. Dahil dito, tinanong ni Jika si Mei kung ano ang attributes nila. Si Jika ay Earth, si Kiyomaro ay Metal, at si Isuzo naman ay Water. Nang marinig ito ni Kiyomaro, natanong niya kung sa madaling salita ay hahatiin sila sa pares na sinang-ayunan naman ni Jika. Nang makita ito ni Yuzuriha, sinabi niya kay Sigiri na kahit ganoon ang itsura ni Jika ay sinusunod pa rin nila ito. Sumagot naman si Sigiri na maging siya ay hindi masyadong maalam sa kakayahan ni Jika at ang tanging alam niya lamang ay ang masasamang chismis tungkol dito. Sinasabi nga nila na uma-attend ito sa execution assignments habang lasing at minsan pa nga ay isinangla niya ang kanyang patalim upang tustusan ang kanyang mga kalokohan. Habang nag-uusap ang dalawa, makikitang naghahanda na rin ang mga ninja sa pag-atake. Nang makahanap ang mga ito ng magandang pagkakataon, isinagawa na nila ang kanilang tunay na misyon at sabay-sabay inatake si Gabamaro. Ngunit agad itong napansin ni Jika. Isang flashback ang ipinakita kung saan tinatanong ni Sigiri si Shien kung bakit nasa ikatlong ranking si Jika imbes na siya, kahit hindi pa niya nakikita kung gaano ito kahusay sa paggamit ng patalim. Sumagot si Shien na kahit wala itong pakialam sa kanyang karakter, si Jika ang pinakamasahol sa lahat. Tulad ng narinig ni Sigiri na chismis tungkol sa pagbenta nito ng kanyang patalim, sinabi ni Shien na totoong nangyari iyon at ang dinadala niya ngayon ay isang simpleng bamboo sword lamang. Kaya naman natanong ni Sigiri kung hindi ba ito kabastusan sa mahistrado. Ngunit sinagot siya ni Shien na kahit ganoon ay ni minsan ay hindi siya naakusahan. Ang gamit niyang bamboo sword ay kayang humiwa tulad ng totoong espada at walang sino man ang nakakapansin nito. Ipinaliwanag din ni Jika kay Shien habang nag-iinuman sila kung paano niya nagagawa iyon. Sinabi niyang alam niya kung paano tutugan ang mga bagay sa wastong puwersa at kung paano putulin ang anumang humahadlang sa kanyang landas. Dito makikitang madali niyang naibalik sa mga ninja ang kanilang mga kanay dahilan para mamatay ang mga ito. Nang masaksihan nila ito, natanong ni Nurugay kung bakit niya ginawa iyon gayong kakampi nila ang mga ito. Ngunit sinabi ni Jika na nagkukunwari lamang ang mga iyon. Wala silang pakialam sa mission ng Shogun, narito sila dahil sa utos na patayin si Gabamaro. Sinabi pa niya na kanina ay hindi siya sigurado kung kanino siya kakampi, sa Iwagakure ba o sa kanila, pero ngayon ay pumupusta na siya sa grupo nila dahil pareho naman sila ng pananaw sa buhay. Nagbiro pa ito na may mga tao rin siyang kailangang balikan. Sinabi naman ni Gabamaro na kabilang sila ngayon sa iilang bihirang taong mas pinahahalagahan ang buhay kaysa sa posisyon at ranggo sa panahong ito. Sa kabila ng nangyari, hindi pa rin sigurado si Yuzuriha kung ano ba talaga ang tunay na kakayahan ni Jika. Nilapitan ni Jika ang isang ninja at sinabi sa kanila na kunin ang mga ninja tools ng mga ito para magamit sa pakikipaglaban. Agad naman nila itong ginawa, ngunit nang may makuha si Sigiri ay napatanong ito kung paano kaya ito gamitin. Kaya naman sinabihan siya ni Yuzuriha na ang mga baguhan ay hindi dapat masyadong iniisip ang mga ninja tools dahil magbibigay lamang ito ng problema. Tila naguguluhan si Yuzuriha dahil ngayon ay napapalibutan siya ng mga taong may kaina-hinalang katapatan na handang makipaglaban sa mga halimaw. Kahit na napakarami na nilang napagdaanan, mukhang magsisimula na naman sila. Nasa isip din niya na kahit makaligtas sila ay tinadana pa rin silang magpatayan sa huli. Nang mapatingin siya kay Gabamaro, sinabi nitong hindi na sila muling magsisimula dahil sa pagkakataong ito ay may pagkakaiba na. Nang handa na ang lahat, hinati ang grupo sa bawat pares. Ginawa nila ito upang palakasin ang isa't isa. Si Mei ay maiiwan dahil may kakayahan itong malaman ang eksaktong lokasyon ng kalaban. Walang makakapagsabi kung anong klaseng kalaban ang kanilang haharapin, ngunit kahit ganoon ay sinabi ni Jika na magtutulungan sila tulad ng sinabi ni Shien. Pinuri ni Gantetsusai ang pagbibigay ni Jika ng motibasyon sa kanila, ngunit bandang huli ay tila naging walang kwenta rin ito. Pinakita ang isang eksena kung saan nag-uusap ang mga Tensen tungkol sa isasagawa nilang seremonya.
Ipinakita rin dito na pinupuri ni Sujin ang bawat kasamahan niya, pati na rin si Rien dahil sa kanilang mga nagawa. Dahil dito, sinabi niya sa kanyang sarili na ngayon ay kailangan din niyang may maipakita. Napansin niya ang iba't ibang lokasyon ng tao, attribute at nasabi niyang ang pagkolekta sa mga ito ang magkokompleto sa kanilang seremonya. Isa-isa niyang ang kinukuha ang mga ito at sinabing sa pagkakataong ito ay siya naman ang pupurihin. Tila nasisiyahan si Sujin sa mga nakakalap niya at sa oras na makumpleto niya ang 5 attributes ng tao, natatawa niyang sinabi na siguradong mamamangha sa kanya si Jufa. Maya-maya, naramdaman niya ang napakalakas na tao. Kahit malayo pa ito, ramdam na niyang high quality ito. Matapos makipaglaban ni Isuzu at Kiyomaru sa mga halimaw, napahiga si Kiyomaru sa sobrang pagod. Si Isuzu naman ay napapaisip kung nasaan ang lokasyon ng Tonden na sinasabi nila. Kahit sinabi na ni Mei sa kanya ang lokasyon ng Banco's Tonden, tila nahihirapan pa rin siyang makita ito. Napasigaw na lamang siya nang may biglang humawak sa kanyang paa, kaya agad niya itong pinaslang. Napansin din niya ang pagdami ng mga halimaw sa paligid at nakakaramdam na rin siya ng pagod dahil sa patuloy na pakikipaglaban. Isa rin ito sa dahilan kung bakit nakipag-alyansa sila sa mga kriminal. Tila naiirita si Kiyomaru kay Isuzu dahil mukhang nagdududa ito sa utos ni Shujen at nasabi pa niyang sina Shien at si Giri ay walang kwenta. Ang tanging pinaniniwalaan niya ay si Shujen. Ni minsan ay hindi sila hinusgahan nito. Si Shujen din ang kumukumusta sa kanila araw-araw at hindi rin siya tinrato ni Shujen bilang bata, sa halip ay sinanay siya nito tulad ng iba. Mariin ding sinabi ni Kiyomaru na naniniwala siyang hindi makikipagtulungan si Shujen sa mga kriminal. Pinaalala rin niya kay Isuzu na si Shujen ang tumulong sa kanya nung inaasar siya ng ibang tao dahil sa kanyang itsura. Kaya naman sinabi ni Kiyomaru na babayaran niya ito ng katapatan at dangal. Tila natauhan si Isuzu at nagpasalamat kay Kiyomaru habang patuloy silang nakikipaglaban sa mga halimaw. Sa isip ni Isuzu, kahit may dahilan sina Giri at ang iba, mayroon pa rin siyang sariling desisyong susundin. Maya-maya, bumungad sa kanilang harapan ng isang gusali, at nasabi ni Isuzu na ito na ang lugar na hinahanap nila. Agad niyang winasak ang pinto ng gusali, at bumungad sa kanila ang tanda ng bangko. Kasabay ni Isuzu, natagpuan na rin ni Shien at Norugay ang bangko's tanden. Ngunit hindi pa rin sila tinitigilan ng mga halimaw, kaya umatake si Shien ng may pag-iingat habang iniiwasang hawakan ng mga petals na lumalabas sa katawan ng mga ito. Nakaramdam na rin siya ng panghihina dahil matagal na siyang nakikipaglaban. Nang marinig nila ang tunog ng signal, naalala nila ang napag-usapan kanina bago sila maghiwa-hiwalay. Tinanong ni Toma kung paano nila sisirain ang tanden ng sabay-sabay gayong magkakahiwalay sila. Dahil dito, kinuha ni Jika ang conch na gamit ng mga ninja kanina. Sa oras na malaman ni Mei na nakarating na ang lahat sa kani-kanilang destinasyon, sisimulan ni Yuzuriha ang pag-ihip sa conch sa regular na pagitan. Kapag narinig nila ito, sisimulan nilang atakehin ang Tonden hanggang sa magsabay-sabay ang kanilang pag-atake habang pinapakinggan ang signal. Kaya naman naghanda sina Shien at Norugay at sinimulang atakehin ang Tonden. Nagawa nila itong tamaan, ngunit masyadong mababaw ang pinsala. Kasabay nito, naramdaman ni Sujin ang ginawang pag-atake ni Shien. Nagtaka siya sa naramdaman, ngunit hindi niya ito matukoy dahil masyadong madilim at kailangan pa niyang kolektahin ang mga tao para sa kanilang ritual. May ilang halimaw na naman ang lumitaw kina Shien. Agad niyang sinabihan si Norugay na pamwesto sa likuran niya dahil kailangan niya ito upang masira ang Tonden. Kahit gustong tumulong ni Norugay, wala siyang magawa kundi panoorin si Shien. Naalala niya ang nangyari kanina nang mahuli sila ni Kiyomaru. Sinabihan ni Kiyomaru si Shien na nilalabag niya ang roles ng shogunate dahil ang pagprotekta sa kriminal ay isang kasalanan. Inamin ni Shien na alam niya iyon, ngunit naniniwala siyang maaaring magbago ang isang tao. Lumuhod siya at isinuko ang kanyang pagiging samurai at pagiging Yamada Asimen dahil hindi niya kayang bitayin ang isang inosenteng tao. Nangako rin siya na hindi na siya magpapakita sa Yamada clan at maglalakbay na lamang kasama si Norugay upang maghanap ng lugar kung saan maaari silang mamuhay ng mapayapa. Humiling din siya kay Kiyomaru na palampasin ang mga nakita nito. Dahil dito, natanong ni Norugay kung totoo ba ang lahat ng sinabi niya. Agad namang sumagot si Shien ng oo. Hindi man niya kayang baguhin ang kasalukuyang era, naniniwala siyang kaya niyang protektahan si Norugay. Nagpasalamat si Norugay at natuwa sa narinig. Bigla siyang sumugod sa mga halimaw at ipinakita ang isang ilusyon kung saan ibinibigay ni Tenza ang espada kay Norugay. Sa paglapit niya sa mga halimaw, unti-unti niyang nakita ang tao ng mga ito at nagawa niyang pabagsakin ang mga halimaw ng walang kahirap-hirap. Nagulat si Shien sa ginawa niya. Sinabi naman ni Norugay na hindi na niya kailangan ng magbabantay sa kanya at mula ngayon ay mas pipiliin niyang maging partner na lamang.
Dagdag pa niya, marami siyang natutunan na kailangan niyang isagawa dahil sa tulong ni Xian at pati na rin ni Tenza na ikinatuwa ni Xian. Naging tapat na rin si Xian at inamin na nanghihina na ang kanyang katawan. Gusto sana niyang i-reserve ang natitira niyang lakas hanggang sa susunod na signal. Kaya sinabihan niya si Nurugay na ito muna ang mamuno sa kanila na nakangiting sinang-ayunan ni Nurugay. Ilang beses nang nakakaramdam ng sakit si Sujin kaya nainis na siya. Mula sa Banko's Tonden, lumabas si Mudan. Nagulat sila sa kanilang nakita at napatanong kung Tencent ba ang mga iyon. Kasabay ng pag-iwas ni Toma, nagawa niyang mapuruhan ang kalaban at nasabi niyang mukhang si Tao Fa ang mga ito. Ang Tonden na nararamdaman nila ay may attribute na wood tulad ni Tao Fa. Maaari nilang ipagpalagay na ang bawat Tonden ay nagpapabango ng Tencent na tumutugma sa kani-kanilang tao, kaya may posibilidad na nangyayari rin ito sa lahat ng 5 lokasyon. Ngunit napansin ni Choubei na hindi nagre-regenerate ang mga fake Tencent na ito. Nang marinig nila ang tunog ng conch, natanong ni Toma kay Choubei kung sasama na lang ba sila sa iba sa pag-alis sa isla o susundin pa rin ang plano ni Jika. Ipinakita ang isang eksena kung saan sinabi ni Jika sa kanila kanina na sa kabila ng digmaang nangyayari ay gusto niyang patayin nila si Shujen. Kaya natanong ni Toma kung may galit ba ito kay Shujen. Sumagot si Jika na wala, ngunit kapag nawala si Shujen ay aakyat siya sa number 3 prime position para maging susunod na clan leader. Nais na raw niyang iwan ng ganitong klaseng trabaho at mamuhay ng marangya. Ayon pa sa kanya, ito na ang pinakamagandang pagkakataon para mangyari iyon, lalo na't namatay na rin ang number 1. Nilinaw niya kina Toma na huwag nila itong masamain dahil nagkataon lamang ang lahat. Hindi makapaniwala si Toma sa plano nito, kaya sinabi ni Jika na nasa nature ng isang lalaki ang manghangad ng higit pa. Nakangiti pa niyang sinabi na kung sakaling mabuhay sina Xian at Sigiri ay maaari rin nila itong patayin, ngunit kung magdudulot lang ito ng stress ay hayaan na lang. Habang nakikipaglaban sila, napapatanong si Toma kung dapat ba nilang pagkatiwalaan ang taong iyon. Ayon naman kay Choubei, isang tingin pa lang niya ay malinaw ng may kulang sa kaluluwa ni Jika. Maya-maya, ginamit na ng fake Tao Fa ang Kishikai form nito. Habang iniiwasan nila ang mga atake, napasabi si Choubei na kasing lakas ng mga ito ang tunay na Tao Fa. Kaya naisipan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan, ngunit nagsuka siya ng dugo bago pa man niya ito ma-activate. Sa palagay niya, may kinalaman ang bangko rito. Pakiramdam niya ay nawawalan siya ng kontrol sa kanyang kapangyarihan, at kapag tuluyan niya itong pinakawalan ay magiging bulaklak siya. Napabagsak si Choubei dahil dito. Sa pag-aalala ni Toma sa kanyang kapatid, nag-aalala rin si Xian dahil kung magpapatuloy sila sa paglanghap ng mga particles ay magiging bulaklak din sila. Patuloy ang pag-ubo ni Toma, kaya napansin ni Choubei na mas mabilis itong kumakalat sa kanilang katawan. Kung magtatagal pa, pareho silang magiging hindi na niya natapos ang sasabihin nang biglang lumitaw si Tao Fa at handa na silang atakehin. Habang nakatitig si Choubei, pinanatili niyang kalmado ang sarili sa kabila ng sitwasyon upang makapag-isip. Imposibleng talunin nila ng sabay sina Tao Fa at ang Tonden. Wala ring pagkakataon para maghawak kamay sila at isagawa ang Tao Restorative. Nag-isip siya ng mabuti hanggang sa kausapin siya ng sarili niyang ilusyon. Naalala niyang plano nilang inumin ang elixir ng magkasama at ang usapan nila ni Jika tungkol sa pagpatay kay Shujen. Naniniwala si Choubei na kayang gawin iyon ni Toma kahit wala siya. Kaya tuluyan na niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan. Lumabas ang tila tentacle vines mula sa kanyang katawan at inatake ang kalaban. Kahit pinigilan siya ni Toma, iniisip ni Choubei na hindi na niya kailangang sundin ang signal ng eksakto. Magpapatuloy na lamang siya sa pag-atake at hihintayin ang iba na makasabay. Alam niyang kakayanin ito ng kanyang katawan, kailangan lang nilang maghintay hanggang magawa rin ito ng iba. Samantala, sa panig naman ni Gabamaro, natanong ni Sigiri kung sino ang kaharap nila. Biglang nagpakita si Shija, at nasabi na lamang ni Gabamaro na isa itong nilalang na mas sakit sa ulo kaysa sa Tencent. Habang tumatakbo sina Sigiri at Gabamaro, natanong ni Sigiri kung masyado ba silang mabilis sa kabila ng kalagayan ni Gabamaro. Sumagot naman si Gabamaro na ayos lang iyon dahil papunta sila sa lokasyon kung saan naroon ang pinakamalayong Tonden, kaya kailangan talaga nilang magmadali. Hindi lamang mga halimaw ang kalaban nila kundi pati na rin ang mga ninja na gustong patayin si Gabamaro. Nahihiya si Sigiri dahil ang mga kasamahan niyang asiman ay tapat sa kanilang misyon. Gayunpaman, nangangamba rin siya dahil kilala niya ang katigasan ng ulo ng mga ito. Kung mabibigyan lang sana sila ng pagkakataon na makapagpaliwanag, ngunit habang iniisip niya ito, sumasakit ang kanyang ulo dahil alam niyang malabong pumayag si Shujen. Sa pagpapatuloy nila, nakarating sila sa tanda ng metal at bumungad sa kanila ang mga fake Guifa. Kahit tila may mali sa mga ito, walang pakialam si Gabamaro at desidido siyang patayin ang mga ito.
Pinagmamasdan naman sila ng isang babae mula sa likuran at maya-maya ay inatake nito ang mga fake Guifa. Dito na nagpakita si Shija at tila nai-excite ito nang makita si Gabamaro. Agad siyang kinamusta ni Gabamaro na lalo pang ikinatuwa ni Shija na tila kinikilig pa. Alam ni Gabamaro ang totoong pakay ni Shija kaya sinabihan niya itong patayin na siya. Ipinakita ang isang flashback kung saan hinahangaan nila si Gabamaro. Para kay Shija, maaari kang maging kaibigan o kalaban depende sa galaw, parang naglalaro ng Tobasugoroku board game. Nagsalita si Sigiri at sinabing wala na silang oras. Kung kakampi si Shija, mas mabuting makipag-cooperate na lang sila, kung hindi, wala silang choice kundi kalabanin ito. Ngunit sinabi ni Gabamaro na sa huli ay gugustuhin mo ring kalabanin si Shija. Sa totoo lang, hindi siya sigurado kung mananalo siya laban dito, lalo na sa kondisyon niya ngayon. Kaya sinabi ni Sigiri na ay hihil niya siya. Nang hawakan ni Sigiri si Gabamaro, agad nagalit si Shija at mabilis nitong sinalakay si Sigiri. Aatakehin na sana niya si Sigiri nang pigilan siya ni Gabamaro at sinabing tulungan sila dahil kailangan niya ang lakas nito. Ngunit tila dalawang katauhan ang sumagot kay Gabamaro, ang isa ay nagsasabing hindi niya pwedeng tradorin ang Iwagakure, habang ang isa naman ay nakangiting nagsabing papatayin niya ang mga Iwagakure na iyon. Bigla na namang nagbago ang ekspresyon ni Shija. Tila naiiyak ito sa tuwa habang sinasabing matagal na niyang hinihintay na marinig ang paghingi ni Gabamaro ng tulong. Sinabi pa niyang ilang buwan na siyang naguguluhan sa pagitan ng utos ng chief at ng nararamdaman niya kay Gabamaro. Ngunit ngayong narinig niya ang pakiusap nito, sinabi niyang tutulong siya sa kanila upang buhayin ang tunay na sarili ni Gabamaro. Pinagtakhan nito ni Sigiri kasabay ng mabilis na pagkilos ni Shija patungo sa kanila. Kaya sinabihan ni Gabamaro si Sigiri na siya ang bahala sa mga halimaw habang siya naman ang lalaban kay Shija. Hindi sigurado si Gabamaro kung mananalo siya, ngunit naniniwala siyang matatalo niya ito. Masaya namang nagpasalamat si Shija at sinabing hindi siya karapat-dapat sa ganitong parangal. Habang papalapit si Shija, napansin ni Sigiri na kulay itim ang ascetic blaze nito. Ginamit ni Shija ang Ninpo Hair Forge at nagtransform ang kanyang buhok bilang mga kanay na agad niyang pinakawalan kay Gabamaro. Nang tuluyan siyang makalapit, gumamit naman siya ng Ninpo Flash Hand. Makikita ang labis na pagkatuwa ni Shija habang nilalabanan si Gabamaro, samantalang si Gabamaro ay patuloy lamang na umiiwas sa mga atake nito. Ilang Iwagakure-style attacks ang pinakawalan ng dalawa na lalo pang nagpasabik sa kanilang labanan hanggang sa magkaroon ng napakalakas na pagsabog dahil sa Ninpo Ascetic Blaze. Saglit na napatingin si Sigiri sa kanila at ilang kanay ang lumabas mula sa usok at inatake ang mga fake Guifa at si Gabamaro ang may kagagawan nito. Kahit nakikipaglaban siya kay Shija, nagawa pa rin niyang maprotektahan si Sigiri sa panganib. Dahil dito, napasabi si Sigiri na ang dalawang ito ay kumikilos ng higit pa sa karaniwang tao. Habang tinitingnan niya ang Tonda na patuloy na nagsasummon ng mga fake Guifa, naiirita siya dahil hindi man lang niya magawang tulungan si Gabamaro. Habang natutuwa si Shija, si Gabamaro naman ay nasa dehadong sitwasyon dahil mas marami itong ninjutsu na alam kaysa sa kanya. Kaya naisip ni Gabamaro na kalabanin siya sa malapitan at gamitin ang kanyang all taijutsu skills. Ngunit bago pa man siya umatake, tila nabasa na ni Shija ang balak niya. Dahil sa matinding paghanga o pagmamahal ni Shija kay Gabamaro mula pa noong bata sila, noon pa lang ay gusto na niyang malaman ang bawat nasa isip nito. Kaya ibinuhos niya ang kanyang oras sa pag-oobserba kay Gabamaro. Ngayon, kaya na niya itong basahin tulad ng isang bukas na libro, sa isip man o sa galaw. Pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng paggaya sa bawat kilos at forma ni Gabamaro. Sa bawat banggaan ng kanilang atake, lalo pang natutuwa si Shija dahil alam niya ang susunod na galaw ni Gabamaro. Kaya natanong ni Shija kung senyales ba ito ng mutual na pag-ibig, ngunit tinutulan ito ni Gabamaro at sinabing ito ay tao. Habang pinagmamasdan ni Sigiri ang nangyayari, nasabi niyang isa itong labanan ng praktikal na kasanayan. Gayunpaman, kung magpapatuloy pa ang laban, unang manghihina si Gabamaro dahil sa kanyang kasalukuyang kondisyon. Agad ding napansin ni Shija na sinadya ni Gabamaro na tanggapin ang atake nito upang mapatalsik siya papunta sa Tonden at masira ito. Napansin din niya na simula pa lamang ay pinoprotektahan na ni Gabamaro si Sigiri. Nagtaka rin siya kung ang kasalukuyang kalagayan ni Gabamaro ay may kaugnayan sa presensya ni Sigiri. Nang muli niyang atakehin si Gabamaro at makita ng mabuti ang katawan nito, nakumpirma niyang kahawig na ito ng mga Doshi monster, ngunit may mas mahinang regenerative abilities. Hinawakan ni Shija ang mukha ni Gabamaro at tila namangha dahil ipinagpalit nito ang kanyang katawan para protektahan ang mga kasamahan. Sa pagkakataong iyon, hindi na may galaw ni Gabamaro ang kanyang katawan.
Napag-alaman din ni Shija mula sa mga doshi na kapag paulit-ulit na nagre-regenerate ang katawan, mauubos ang tao ng isang human at magiging halaman o puno na lamang ito. Nang malaman niyang si Sigiri ang may restorative attribute, agad siyang kumilos. Sumigaw si Gabamaro kay Sigiri na tumakbo na, ngunit tinutulan ito ni Sigiri. Mariin niyang sinabi na matagal na niyang tinitiis ang ganitong paninira at hindi na niya ito palalagpasin pa. Habang papalapit si Shija, kalmadong pinag-aralan at pinagmamasdan ni Sigiri ang kilos nito. Ginamit niya ang tao upang basahin ang magiging galaw ng kalaban. Ngunit masyadong mabilis si Shija. Kahit nabasa niya ang atake, hindi siya nakapag-react agad kaya nasalo niya ito. Napasigaw si Gabamaro kasabay ng pagsuka niya ng dugo. Habang nakahiga si Sigiri, naalala niya ang ninja powder na ibinigay ni Yuzuriha kanina at agad niya itong ginamit kay Shija. Mabilis namang umatras si Shija at natanong kung bakit kinakampihan nito si Gabamaro. Pinaalala rin niya kay Sigiri na inatasan lamang siya ng shogunate upang magbantay. Sa pagbangon ni Sigiri, sinabi niyang noon ay sinusunod niya ang mga utos ng eksakto. Ngunit hindi na iyon ang kaso ngayon. Habang nagbabago ang panahon, tila posible nang makisimpat siya sa kahit kanino, maging sa Tensen o sa kanilang clan na Iwagakure. Halatang hindi nagustuhan ni Shija ang kanyang narinig, kaya binaon niya sa lupa ang kanyang buhok at ginamit ang Ninpo Knotted Locks. Lumabas ang buhok ni Shija patungo kay Sigiri at tila ginapos siya nito. Tinanong siya ni Shija kung gusto ba nitong maintindihan siya ng lubos at ibinahagi nito ang kanyang karanasan. Ang powder na ginamit ni Sigiri ay ginagamit nila sa kanilang training at nagpapaalala ito sa kanya ng nakaraan. Ito raw ang pumatay sa marami. Ang corpse tang na ito, kapag nalanghap ay pinasisigla ang sensasyon ng sakit sa nervous system, parang tinutusok ka ng buhay. Tinatawag itong Never Fear Powder, at lahat ng Iwagakure ay sumailalim sa pagsasanay na ito sa loob ng 3 araw ng walang tigil, hanggang masanay sila sa sakit. Titiisin nila ito o mamamatay. Mas mababa pa sa isa sa bawat 10 ang nakaliligtas. Tila nasa katinoan pa rin si Sigiri, kaya pinatikim naman ni Shija ang isang droga na tinatawag na Never Bliss. Pinupuntirya nito ang pleasure center ng utak at kapag ginamit kasabay ng Never Fear, nagdudulot ito ng pakiramdam na parang nilalabag ang katawan. Ginawa raw silang manhid sa pamamagitan ng drogang ito at ang tanging natitirang pakiramdam na tumatagos sa kanilang katawan ay ang kamatayan. Pagkatapos nito, napatingin siya kay Gabamaro at napangiti. Si Gabamaro naman ay hirap ng makatayo at ubos na ang kanyang tao. Tulad noon, kapag wala siyang tao, hindi niya makita ang lakas upang makabangon muli at ang imahe ng kanyang asawa ay unti-unti nang lumalabo. Hindi kayang talunin ni Sigiri si Shija ng mag-isa at ang mga peking Guifa ay magre-revive na rin anumang sandali. Sa bawat paghinga ni Gabamaro, lalo pang nauubos ang kanyang tao habang patuloy ding lumalalim ang bulaklak sa kanyang katawan. Dahil dito, napaisip siya na ang natitirang pag-asa ng kanilang panalo ay halos tuluyan ng naglaho. Tinanong siya ni Shija kung bakit siya kumakapit sa buhay at sa inosente, gayong siya ang mismong Panginoon ng kamatayan. Sandaling napatigil si Gabamaro at sinagot siya, para mabuhay ng normal. Ngunit sa isipan ni Shija, imposible iyon para sa kanila. Dagdag pa niya, kahit makabalik si Gabamaro sa mainland, hahabulin pa rin siya ng Iwagakure, at ang sinasabi nitong asawa ay hindi naman nag-e-exist. Sa isip ni Gabamaro, patuloy muna siyang makikipag-usap habang nagre-recover at bibigyan ng pagkakataon si Sigiri. Ngunit napabuntong hininga si Shija dahil alam niya kung ano ang iniisip ni Gabamaro. Maya-maya, magre-regenerate na ang mga halimaw, kaya tigilan na raw nila ang pagsasayang ng oras. Sinabihan din niya si Gabamaro na bumalik na ito sa kanyang tunay na katauhan, at ang sinasabi nitong normal na buhay ay kailanman hindi mangyayari dahil ang asawang pinakamamahal nito ay isa lamang kathang-isip. Sina Gantetsusai at Jika ay nakarating na sa main body ng Tensen, kaya naghanda si Gantetsusai para umatake at hinintay na lamang ang signal. Habang naghihintay, nahiga si Jika na tila nagre-relax pa sa kabila ng sitwasyon. Dahil dito, napatanong si Gantetsusai kung ano ang ginagawa nito. Sinabi ni Jika na masyado raw itong konserbatibo kumpara kapag nasa bahay siya. Kaya naupo rin si Gantetsusai at naisip kung isa ba itong pagsubok ng katapangan na agad namang sinagot ni Jika na hindi naman ganoon. Nang marinig na nila ang signal, sinabi ni Gantetsusai na dapat na nilang atakehin ang halimaw. Ngunit natawa lamang si Jika at sinabing imposibleng nasira na ng iba ang tanden. Sinabi niya kay Gantetsusai na tingnan ang tila mga ugat ng halimaw. Nakakabit ang mga ito sa main body sa pamamagitan ng mga ugat kaya malalaman agad nila kung nasira na ang tanden. Dahil dito, napatanong si Gantetsusai kung nalaman ba niya iyon dahil lamang nakita niya ito.
Ipinaliwanag ni Jika na noong bata pa siya, isang tingin lang sa mga bagay ay sapat na upang malaman niya kung paano ito kikilos o kung paano ito pababagsakin sa laban. Naalala ni Gantetsusay ang ginawa nito kanina. Gayunpaman, ayon kay Jika, dumarating ang mabubuting bagay sa mga naghihintay, ngunit hindi raw dapat umasa lamang sa swerte. Sinabi pa niya na hinahawakan at ginagalaw niya ang hangin kung kinakailangan. Dahil dito, natanong ni Gantetsusay kung ano ang pinaplano nito, ngunit hindi niya mabasa ang tumatakbo sa isip ni Jika. Sa huli, sinabi ni Jika na hindi siya naniniwala sa mga plano, mas mainam daw na huwag masyadong umasa sa sarili o sa iba. Samantala, bumalik ang eksena kina Gabamaro. Nagtatakang tinanong ni Sigiri kung hindi ba talaga nag-e-exist ang asawa ni Gabamaro. Sinabi ni Shija na bilang mga taga-Iwagakure, imposible raw para sa kanila ang magkaroon ng normal na buhay. Ang lahat ng emosyon at passion ay props lamang habang ginagampanan nila ang papel bilang tao. Kahit ang anak ng pinuno ay walang pinagkaiba. Para kay Shija, wala itong tunay na emosyon na ikinagulat ni Gabamaro at Sigiri. Ang buhay na pinagsasaluhan ni Gabamaro at ng kanyang asawa ay parang naglalaro lamang ng bahay-bahayan, mga puppet na nagpapanggap sa isang katawa-tawang palabas upang itago ang bakas ng dugo at kamatayan. Lahat daw ng iyon ay kasinungalingan. Hindi raw kailanman naabot ni Gabamaro ang pagiging isang normal na mag-asawa, at ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa kanyang asawa ay purong panlilinlang. Dahil dito, nakiusap si Shija kay Gabamaro na tigilan na ang paghahangad ng normal na buhay at bumalik na lamang sa dati niyang katauhan. Ngunit sa kabila ng sinabi ni Shija, napangisi si Sigiri at sinabing sa tingin niya ay sapat na iyon para kay Gabamaro. Para sa kanya, ang mga damdaming iyon ay nakatali sa lakas at kahinaan. Kasabay nito, muli nang nakagalaw si Gabamaro. Ngayong nasabihan siyang hindi nag-e-exist ang kanyang asawa, mas lalo pang lumakas ang kanyang tao. Naalala ni Gabamaro kung paano laging ikinukumpara ni Yui ang kanilang normal na buhay sa pakikipaglaban, ang laban na tinatawag nilang buhay. Alam niyang laging may kapalit ang kanilang pangarap, ngunit handa siyang magsimula muli at hanapin ang bagong normal kasama si Yui sa kanyang tabi. Tila nalungkot si Shija sa narinig, ngunit naka-recover na rin si Gabamaro. Binigyan niya ng babala si Shija na kung patuloy itong hahadlang sa kanila, kukunin na niya ang buhay nito. Sa halip na matakot, lalo pa itong ikinatuwa ni Shija. Isang flashback ang ipinakita kung saan ibinababad ni Yui ang mga chestnut sa tubig ng isang oras upang lumambat ang balat at mas madaling balatan. Ngunit nasabi ni Gabamaro kung ano ang silbi nito kung mapupunta rin naman iyon sa kanilang tiyan. Natawa si Yui sa sinabi niya dahil may punto rin ito, pero sinabi niyang gusto pa rin niyang subukan ng normal na paraan. Pagbalik sa kasalukuyan, agad na naglaban sina Gabamaro at Shija. Gumamit si Shija ng isang ninjutsu ngunit mabilis itong pinigilan ni Gabamaro. Sandaling napatigil ang dalawa at napansin ni Shija na ang bawat galaw ni Gabamaro ay kasing pino gaya nung nasa pinakamahusay pa itong kondisyon. Napagtanto rin niya na ang mga bulaklak sa katawan ni Gabamaro ang dahilan kung bakit mabagal ang kilos nito kanina. Dahil dito, mas lalo pang na-excite si Shija, sa wakas ay dumating na ang matagal na niyang hinihintay na madugong pagtatagpo. Sinabi naman ni Gabamaro na hindi siya kailanman natalo, at hindi rin nawala ang kanyang battle instincts. Nagbago lang ang larangan ng digmaan, yun lang. Ipinakita rin ng isang eksena kung saan kumakain sina Gabamaro at Yui. Para kay Gabamaro, normal lamang ang pagkain at karaniwan lang ang lasa, ngunit kay Yui ay kitang-kita ang tuwa nito sa bawat subo. Dahil dito, tila naiinggit si Gabamaro noon dahil nagagawa ni Yui na ipakita ang tunay nitong nararamdaman. Habang nagmamasid ang dalawa, sinabi ni Shija na natagpuan na niya ang pagmamahal na pinanghahawakan ni Gabamaro, isang pag-ibig na walang nakikitang kahinaan. Napangiti si Shija at ginamit ang Ninpo Knotted Locks. Mabilis niyang nilapitan si Gabamaro at pinuntirya ang mga vital points nito. Nakaiwas si Gabamaro, ngunit gumamit si Shija ng fake attack at sinubukang gumawa ng blind spot. Sa bawat banggaan ng kanilang katawan, naaalala ni Shija ang mga panahong tinuturuan siya ni Gabamaro. Nagpatuloy ang kanilang labanan at sunod-sunod ang ninjutsu na ginamit ni Shija. Nagpakawala siya ng apoy at sinabayan nito ng pisikal na pag-atake. Nang makatama siya kay Gabamaro, napuri pa siya nito dahilan upang mapangiti si Shija. Kung isang ordinaryong tao lang si Gabamaro ngayon, ay malamang namatay na siya sa ginawa ni Shija. Ngunit hindi na iyon ang sitwasyon ngayon. Dahil gagawin ni Gabamaro ang lahat para makauwi. Mabilis niyang hinawakan si Shija at sinabing huwag sana nitong isisi sa kanya ang lahat. Niyakap ni Gabamaro si Shija at buong lakas na ginamit ang Ninpo Ascetic Blaze. Ramdam ni Shija ang ginawang pag-atake ni Gabamaro, at habang bumabagsak siya, napaisip siya. Kung hinahangaan man ng iba si Gabamaro, para sa kanya ay hindi yun paghanga.
Noong nalaman niyang pinakasalan ni Gabamaro ang anak ng chief, tila nakaramdam siya ng lungkot. Ang dating Gabamaro na walang emosyon ay tuluyan ng naglaho para sa kanya. Ang pintig na nararamdaman niya ngayon ay hindi dahil sa paghanga o takot sa kamatayan at ang panahong iyon ay matagal nang nawala. Ginamit ni Shija ang kanyang buhok at hinulma ito na parang trompeta upang magbigay ng signal sa kanyang mga kasamahang ninja. Nagtaka si Gabamaro kung para saan iyon at doon nga nila nakita ang mga ninja na tinatapos ang sarili nilang buhay. Ito rin ang huling ninpo technique na gagamitin ni Shija. Nagpakatotoo rin si Shija kay Gabamaro at sinabi niyang buhay ang asawa nitong si Yui at hinihintay ang kanyang pag-uwi. Hindi nakakibo si Gabamaro sa narinig. Bago tuluyang mawala si Shija, tinanong niya si Gabamaro, kung sakaling mabuhay akong muli, haharapin mo ba ako ulit? Napangiti si Gabamaro at sinabing, oo naman. Papatayin kita kahit ilang ulit pa. Masaya namang nagpasalamat si Shija at sinabi niyang sana'y magtagumpay si Gabamaro sa mga laban na paparating. Tinawag naman ni Sigiri si Gabamaro dahil muling tutunog ang conch, ito na ang kanilang tsansa para atakihin ang Tonden habang nagre-regenerate ito. Sinabihan ni Gabamaro si Sigiri na sumakay sa kanyang likuran at agad silang kumilos. Narinig din ni Isuzo at Kiyomaro ang signal. Maging sa panig ni Toma at Chobei, pati kina Shian at Norugay, ay narinig ito at naghanda na silang wasakin ang Tonden ng kalaban. Sa muling pag-ihip ni Yuzuriha ng conch, handa na ang lahat sa kanilang pag-atake. Napatayo rin si Jika dahil ramdam niyang paparating na ito. Sa kanilang harapan ay bumungad ang napakalaking bulaklak na halimaw. Natanong pa ni Gantetsusai kung kakayanin ba iyon ni Jika, ngunit kalmadong sumagot si Jika na hindi na siya virgin pagdating sa pangangaso ng mga halimaw. Nasaksihan mismo ni Jika ang pagtubo ng mga bulaklak sa katawan ng halimaw, kaya naman nang ilabot siya. Nagbiro pa siya na hindi ba dapat cute ang mga ito dahil bulaklak naman. Nagulat si Gantetsusai nang biglang magubad si Jika at sinabi nitong ginawa niya iyon para makapag-focus sa espiritu, lalo na't napakalaki ng kanilang kalaban. Ipinaliwanag ni Jika na kailangan niyang pabagsakin ang halimaw bago pa mag-recover ang ibang Tonden. Pero hindi pa rin maintindihan ni Gantetsusai kung bakit kailangan itong maghubad. Nagpaalam pa si Jika kung maaari niyang hiramin ang weapon ni Gantetsusai dahil pakiramdam niya ay hindi sapat ang kanyang bamboo sword. Mariin namang sinabi ni Gantetsusai na hindi ang weapon ang problema nila kundi ang mismong halimaw. Sa laki raw nito, parang gumagamit lang sila ng kutsilyo sa kusina kahit ang kanyang espada ay tila walang magagawa. Nagsimula ring magsilitawan ng mga Tensen sa harapan nila. Kaya naman sinabi ni Jika na ibigay na lang ni Gantetsusai ang kanyang espada. Pagkabigay nito, tinanong siya ni Gantetsusai kung ano ang plano niya. Sumagot si Jika na ginagawa niya ito para maging nakasynchronize ang lahat. Bigla namang may umatake sa kanya at sa sobrang bilis nito ay tila tinamaan siya. Ngunit ilusyon lamang pala yon, sa katotohanan, nagagawa niyang makaiwas sa bawat pag-atake ng halimaw. Sa isip ni Jika, nakikita niya ang napakaraming paraan kung paano siya mapapatay ng halimaw. Natatawa pa siyang sinabi na kapag nawala siya sa focus, siguradong mamamatay siya sa kalaban na ito. Maya-maya, nakahanap siya ng perpektong pwesto. Sandali niya itong pinakiramdaman at nang makumpirma niyang tama ang kanyang posisyon, agad siyang kumilos. Inihanda niya ang espada at sa isang iglap ay nahiwa ang ulo ng halimaw nang walang kahirap-hirap. Napanganga si Gantetsusai. Mula sa itaas, nagawa ni Jika na hiwain ang kalaban nang hindi man lang gumuguho ang plataporma, para bang alam na alam niya ang mangyayari. Ganoon siyang klaseng tao, isang taong tatatak sa kasaysayan bilang Godslayer. Matapos nito, napansin ni Gantetsusai ang sanggol na halimaw at naalala niya ang minsang ginawa ni Fuchi noon, ang pagpapakawalan nito sa isang doshi. Noong panahong iyon, tinanong niya si Fuchi kung bakit niya pinatakas ang nilalang, ngunit hindi nito ipinaliwanag ang dahilan. Ngayon, tila naiintindihan na ni Gantetsusai kung bakit. Nilapitan ni Jika ang nahiwang ulo ng halimaw. Kinausap pa niya ito at tinanong kung siya ba ang tinatawag nilang Tonden at kung hihiwain na ba niya ito ngayon ay mamamatay na ba ito. Binuhat ni Gantetsusai ang sanggol na halimaw at agad niyang sinigawan si Jika na tumigil muna. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Jika at tuluyan niyang tinapos ang Tonden ng kalaban. Matapos isagawa ni Jika ang kanyang pag-atake sa halimaw, nagsimulang malanta ang buong palasyo. Ngunit nagulat sila nang makitang muli itong bumabangon. Sinabi ni Gantetsusai na dahil ito sa morning sun, tulad nga ng sinabi ni Mei kanina, ang liwanag ng bukang liwayway ang siyang nagpapasigla sa tao ng halaman. Kaya agad niyang sinabihan si Jika na kailangan niya itong muling atakehin. Nag-aalala naman ang bawat grupo kung magagawa pa ba nilang sabay-sabay ang susunod na pag-atake. Makikita rin na nanghihina na si Chobei, kaya sinabihan siya ni Toma na tumigil na. Hayaan na lang daw nila ang halimaw at tumakas na sila.
Kung mamamatay siya rito, wala raw siyang pinagkaiba sa kanilang ama. Natahimik si Chobei at nasabi niyang isa itong sumpa. Mula sa kanyang likuran, inilabas niya ang kanyang tentacle vines at inatake ang Tonden. Sinabi niyang sa pamamagitan ng mga ugat ng Tonden, magagawa niyang pigilan ang pagre-regenerate nito. Sisirain niya ang bawat ugat sa iba't ibang lokasyon at nakangiti pa niyang sinabi na siya lang ang tanging makakagawa ng trabahong iyon. Nasaksihan ito ni Shion at Norugai, Isuzo at Kiyamaru, pati na rin ni Gabamaro at Sigiri. Dahil sa ginawa ni Chobei, muling bumagsak ang halimaw at maging ang hawak ni Gantetsusai na nilalang ay tuluyan na ring namatay. Kasabay ng pagkasira ng Tonden, tuluyan ding nawala ng lakas si Chobei. Sa pag-aalala ni Toma, tinaas ni Chobei ang kanyang kamay, kaya agad itong hinawakan ni Toma. Muling binanggit ni Chobei ang salitang sumpa at maya-maya lamang ay tila nadoraj ang kanyang kamay. Ipinakita ang isang flashback kung saan buhat-buhat ni Chobei si Toma noong sanggol pa ito. Habang hawak niya si Toma, sinabi niyang sobrang jiggly nito na parang maghihiwalay ang katawan. Natatawa naman ang mga magulang ni Chobei at sinabi ng kanyang ina na isa na siyang kuya ngayon at ibig sabihin nito ay kailangan niyang protektahan at alagaan ang kanyang kapatid. Naluha si Chobei sa tuwa nang marinig yon. Tulad ng pagprotekta ni Chobei kay Toma noon, hanggang ngayon ay ganoon pa rin ang ginagawa niya. Dumating din ang araw na lumuhad si Chobei sa harap ng kanilang mga magulang at humingi ng tawad sa lahat ng kanyang nagawang kalokohan. Kahit wala siyang nagawang mabuti para sa iba, alam niya sa sarili niyang naging mabuting kuya siya sa kanyang kapatid. Samantala, sa panig ni Mei at Yuzuriha, nakita nila si Guifa, ngunit nag-miss sila na itong isang bata. Dito na nagtatapos ang Horai arc ng Hell's Paradise, Jigokuraku. Kung nabitin ka at gusto mong ituloy natin hanggang sa dulo, ilike mo lang ang video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel para hindi mo ma-miss ang susunod na recap. Maraming salamat sa panonood at sa patuloy ninyong suporta. See you sa next arc. Arigato gozaimasu.